Need to come with the champ. The champ is going to... Ilan na rin mga kababayan nating mga mandirigma ang winasak ng halimaw ng Japan at siya ang current undisputed super bantamweight world champion. At alam ko na kung boxing fan ka, sigurado kung kilala mo siya at siya ay walang iba kundi si Naoya Inoue. Nilamon niya si Michael Dasmariñas na kasagupan ng 2 beses ay isa sa mga boxing legends sa ating bansa at yan ay walang iba kundi si Nonito Donaire Jr. At kumakilan lang ay sinentensya niya ang ating kababayan na si Marlon Tapales sa pamamagitan ng hindi lang inapakan ng lona kundi ginapang pa ito sa round 10. Kaya naman, hindi nakaiwas ang retired at former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao sa katanungan kung paano nga ba lapain ang halimaw ng Japan. At walang ibang nagtanong dito kundi ang Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons. Pero bago yan mga kwento, itong si Naoya Inoue kasi ay gusto pang umukit ng mas marami pang kasaysayan sa taong 2024 gaya na nangyari sa kanyang karera sa taong 2023. Ngayon pa man, ang malaking plano na nakalaan para sa susunod na taon ay maring mas magpayaman pa kay Inoue. Ayon nga kay Hideyuki Ohashi, ang matagal na promoter ni Inoue at chairman ng Ohashi Promotions ay nagpayag ng mga plano na gusto niyang dalhin ang 4 Division World Champion na si Inoue sa sikat na Tokyo Dome para sa kanyang susunod na laban sa Japan. At ang isa pang nakalaan na plano ay ang pagrakbay ni Inoue sa gitnang silangan at maaaring ding mangyari ito sa karera ni Inoue. Kaya ayon kay Ohashi, para sa susunod na laban ni Inoue, nisip niya ang mas malaking lugar at kabilang na dyan ang Saudi Arabia. Itong si Ohashi mga kwento ay nag-alala sa venue ng laban ni Inoue, lalong-lalo na sa harap ng mga limitadong mga manunood sa laban dahil mas lalong tumaas ito nang tinapos ni Inoue sa 10th round knockout itong si Tapales. Ang makasaysayang kaganapan ay naganap sa harap ng 15,000 mga tao sa loob ng Ariake Arena sa Tokyo, Japan at nalaman nila na maraming mga tao pa pala ang gustong pumasok at manood kaya lang hindi nakasya sa nasabing arena. Kaya naman mga kwento, gusto nila sa Tokyo Dome dahil may kapasidad dito na 15,000 seats. Kasalukuyang nausap na ngayon mga kwento ang Team Inoue at sa kampo ng mandatory challenger ng WBC at dating 2 Division World Champion. At yan ay walang iba kundi si Luis Nery. Ang laban ay nakatarget ito sa susunod na taon sa buwan ng Mayo. Kung magtagumpay dito si Inoue, gusto ni Ohashi na magkaroon ng isang title defense itong si Inoue kontra yan sa WBA #1 contender na si Murodjon Akhmadaliev para sa debut fight ni Inoue sa Middle East. Ang Inoue kontra Akhmadaliev mga kwento ay magaganap naman ito sa buwan ng Setyembre sa susunod na taon. Pero ayun na nga, itong si Inoue na mismo ang nagbigay at nagdesisyon na gusto niya para sa kanyang voluntary world title defense ay makarap niya ang dating 3 Division World Champion na si John Dariel Cuadro Alas Casimero bilang ikatlong laban niya para sa taong 2024. Bagamat itong si Mr. Ohashi ay hindi masyadong naligalig sa laban, pero para kay Inoue, tinitingnan niya ang laban kontra kay Casimero na tinawag pa niya na unfinished business. Kumbaga kung ano man ang hindi pa natapos ni Inoue kay Casimero ay gusto niya na itong tapusin o tuldukan. Kaya pagbibigyan si Inoue ng kanyang promoter at ngayong December 2024 na yan. Well, saan kaya gaganapin ang laban? Sa loob ng salaban ng bahay ni Inoue o di kaya sa kusina? Naku ah. Pero sa ngayon, ang nakaharang na susubok kay Inoue ay ang mekanong si Luis Nery. At syempre, hawak din ito ng Manny Pacquiao Promotions. Kaya naman inimbita nila si Nery na makipagkita kay Pacquiao dahil lang tinanong ni Gibbons si Pacman kung paano talunin si Inoue. Ang isnagot naman ni Pacman ay napakadali lang talunin ng southpaw o kalaweting boksingero ang orthodox fighter. Kaya pag magkita na sila ni Nery ay doon na ipapakita at ibulong ni Pacman kung paano talunin itong si Inoue. The champ is going to show you how to beat Manny. Luis Nery, how to beat Inoue. Luis, we train a little in the States. We come for at least 2 months to General Santos. Manny's training for a fight in April. We come over here. We want to see how to beat him. Yeah, I will tell you the secret how to beat a right-handed guy. Yeah. It's easy. Being a southpaw, easy to beat a right-handed guy. Yes. Mga kakwento, unfinished business kung may tuturing ni Inoue ito. Kaya gusto na makarap ni Inoue ang angas ng Pinas na si John Dariel Casimero.
Ang Team Inoue ay may kakayahan silang mamili dahil voluntary world title defense ito, kaya hindi na nakatutok kung ano nga ba ang world ranking kabilang si Casimero. Ikaw kakwento. Matchup check A. Napakaangas tol. Casimero kontra Inoue o Inoue kontra Carl James Wonderboy Martin. Ano na par? Napakaangas tol. A. Nice! Nice one! At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Alfredo Zapata, Ikakwentong Red Mick Hill, Ikakwentong Felipe Bana, Ikakwentong nanonood ngayon, shoutout to you dyan. Bueno, hanggang dito ang bumuna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.